Good morning po sa inyong lahat. Nasa panahon pa rin tayo ng pagpapasalamat sa buwang ito. Kaya patuloy tayong manood, makinig sa Jesus ang kasama. Nawa ay pagpalain kayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong devotional leader, Reverend Sunny De La Peña. Our topic today is Thanksgiving celebration. Si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, na kasama na, si Jesus ang kasama na. Tayo po ay manalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nagbigay ng buhay at kalakasan, lumikha ng langit at lupa, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo sapagkat naranasan namin ang mga biyaya at pagpapalaw, Panginoon. Sa umagang ito, sa devotion ito, ikaw mag-ingat at magpala sa iyong mga anak. Dinadalangin na nawa ay patuloy ng kapayapaan maghari sa aming buhay sa kabila ng maraming mga nangyayari sa buong mundo, lalo na mga giyera sa Israel, maging sa Israel and Hamas at gayon din sa Ukraine and Russia. Nawa, O Lord, sa aming bansang Pilipinas, ikaw ang siyang magpala sa aming lahat. Ingatan kami at patuloy na makapaglingkod sa iyo ng may katapatan. In Jesus' name we pray. Amen. Our topic today, Thanksgiving celebration. Be a culture. Maging kultura natin ang sana ang pagpapasalamat sa Diyos. Our text from Psalms 9, verse 1. Will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Yan. Alam ninyo mga kapatid, si King David ay nagpasalamat sa Diyos. David prays with thanksgiving in expectation for how God will act. He gives thanks in advance for what God is doing and will do. He's confident that because God loves him, is for him, has good plans for him, and is at work in his life, God will provide, protect, and deliver him. So what is thanksgiving, brothers and sisters? It is an attitude of gratitude. That's what we seek to instill in ourselves and in our family members. So, brothers and sisters, ang mga sumusunod na mungkahi ay maaaring magbigay daan sa ating mga pamilya na tumuon hindi lamang sa pagiging mapagpasalamat sa pagkain sa araw na ito, kundi pati na rin sa tunay na pagpapasalamat sa maraming pagpapalang nararanasan natin sa ating mga buhay sa ating pamilya. Ang sandali upang tukuyin ang mga pagpapala ay hindi nangangahulugan na ang buhay ay naging madali sa bawat taon. Lahat ay dumaranas ng kahirapan. Hindi natin maaaring baliwalain ang katotohanan na ang paghihirap ay bahagi ng buhay. Pero once na overcome ang paghihirap, naroon ang tagumpay at pagsasaya. Makikita natin sa mga pamilya ay lumilipat sa ibang bansa dahil sa digmaan, war between Israel and Hamas, between Ukraine and Russia. Dahil sa mga isyu ng ekonomiya, lumilipat sa ibang bansa. O dahil sa kawalang tatag ng kanilang sariling bansa. Marami ang maaaring hindi magkaroon ng mga pagkakataon na magkaroon tayo ng pagkain kasama ang membro ng pamilya. Magmuni-muni ng magsama-sama sa bagong taon. O magkaroon ng ligtas na tirahan. Gayunpaman, maaaring tinitingnan din nila na ang buhay ng may attitude of gratitude sa kabila ng paghahanap ng kanilang sarili
sa mga bagong lugar na kanilang pupuntahan, sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan, at sa mga taong hindi nila kilala. Mahirap din mag-abroad, mga kapatid. Hindi mo kilala kung wala kang kamag-anak doon. This month, brothers and sisters, ay maaari nating i-consider ang pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ating natatanggap. May mga verses na magpapalakas sa atin. Yan. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. Sabi na, manalangin walang patid at magpasalamat sa Diyos sapagkat ito ang kanyang kalooban. So in Psalms 103, verse 1-4, it says, praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns with your love and compassion. Yan. Sa verses na ito ay maraming dapat ipagpasalamat. Hindi lamang ang mga benepisyong material datapwat ang pagpapagaling niya sa ating mga karamdaman, gayon din yung kanyang pag-ibig at pag-aaruga sa atin. Marami pang mga verses katulad ng Colossians 2, verse 6-7. Ganito po ang sinasabi, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk Him, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding it with thanksgiving. Yan. Sa James 1:17, every good and perfect gift is from God, coming down from the Father and heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Sa 1 Chronicles 16-34, who give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Sa Hebreo 12:28-29, magandang balita, ganito po ang sinasabi, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupo. Maraming mga bansa ay may araw ng pagpapasalamat upang ipagdiwang ang pag-aani ng mga pananim katulad ng Harvest Festival at mga pagkain na ibinibigay ng lupaing nagbibigay buhay sa atin. Dapat naman pasalamatan natin yun. Gumawa ng mga listahan ng pagkaing tinatamasa mo. Magpasalamat sa lupa sa mga pagpapala sa mundo na nilikha ng Diyos. Brothers and sisters, maaari nating piliing magpasalamat sa anuman ang mangyari. Ang ganitong pagpapasalamat ay iiral anuman ang mangyari sa paligid natin. Dinadaig dito ang kalungkutan, pagkabigo at pagkasiphayo. Namumukadkad ito sa mayelong lupa sa taglamig na kasing ganda ng pamumukadkad dito sa tag-init. Di ba? Pwede yun sa malamig at sa mainit. Saan ka man naroroon kapag ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos, parehas yun. Kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating mga kalagayan, makadarama tayo ng magiliw na kapayapaan sa gitna ng paghihirap. Sa gitna ng gera, kapighatian, may tataas pa rin natin ang ating mga puso sa pagpapasalamat. Sa mga pasakit, maaari nating luwalhatiin ang pagbabayad sala ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa labis na kapighatian, maaari nating madama ang init at pagmamahal na yakap ng langit. Magtiwala sa Diyos
at laging magpasalamat. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Amen. Yon mga brothers and sisters, shout out sa lahat ng may birthdays and wedding anniversary. Tayo po ay manalangin. Diyos na mapangyarihan, aking dinadalangin ng mga nagdaraos ng kanilang karawan. Ingatan, pagpalain sila sa buhay at naway maging alulod sila ng pagpapala sa ibang mga tao. Buhos mo ang mayamang pagpapala sa kanila. Siksik, liglig at nag-umapaw pa, Panginoon. Bigyan ng maraming araw, maraming taon ang kanilang buhay at maging biyaya at pagpapala sila sa maraming mga tao. Ngayon din, O Lord, ang mga nagdaraos ng wedding anniversary, patuloy na pagpalain sila, ingatan sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang hanap buhay, at ilayo sa anumang mga karamdaman at sakit, O God. Ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, O Lord. Sa kabila ng mga kaguluhan sa buong mundo, Panginoon, anumang yung mga nangyayari, mga gera, mga kahirapan sa ekonomiya, O Panginoon, ay nawa malagpasan namin sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay na sumusubaybay at gumagabay sa amin. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Yan, brothers and sisters, dumating naman ang oras upang pansamantala tayong magpapaalam sa si Jesus ang kasama sa masaya at mapagpalang umaga. Magbabalik tayo sa susunod na Friday, pero araw-araw mayroong tayong devotion from Monday to Friday ng ibang mga pastor at diakonesa. At Saturday, 6 p.m. na Imbag Adamag. So subscribe and like at pindutin din ang bell button para updated kayo sa mga bagong video. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny, na nagsasabing, laging masaya kung si Jesus ang kasama. Bye!